Amo langit ang Amahan, giday ka na magipasalamatan, Lord. We exalt you, Lord God. We glorify your name, Lord. Ipasalamatan ka na mo sa tanang higayon, O Diyos. Tungod kay ikaw ang among ilang Amahan, a great provider, a great sustainer, and padayon ka, O Diyos, nga naggiya ka na mo, nagbantay ka na mo, pinaagi ang nga church, Lord. Karong hapuna, Lord God, nagapo, bidiyan ka ni mo, O Diyos, as a church, nga kami, O Lord God, imong tabangan, Lord, imong bubuan sa tanang grasya, mo Lord, tanang pabor ng Lord God, nga imong i-equip, matagusa ka na mo, as we listen to your word, O Lord God, sa passage nga imong gilain karon, Lord, nga karong hapuna, nga angay na mo makatunan, O Diyos. Salamat, Lord, sa paigayonan nga imong kitapok, Lord God, o sa kusog, Lord, nga imong kami idalalitin, o sa joy, O Lord God, nga imong fellowship sa matagusa, Lord God. Salamat, Lord, nga kami, O God, padayon mo gitagaan kusog, Lord, gitagaan o pagtuo, O Diyos, gitagaan o kahigayunan nga maghinulson sa mga sala, Lord. Tungod kay kung kami lamang, O Lord, wag kami mahimo diha kanimo, wag butang kay kahimayan ako diha kanimo, Lord God. Salamat sa imong bugtong anak na si Kristo Jesus, nga siya, O Lord God, nagbayad sa mga sala. Siya ang namatay sa among kamatayon, Lord God. Salamat, Lord. Ikaw, O Diyos, balaang Espiritu, taliwa sa fellowship karon, Lord God, enlighten, Lord God, sa tanan na mo angay pa makatunan, Lord, ikaw tudlo ka na mo, God. O Lord, padayon ka, Lord God, panalangin sa fellowship karon hapon na ikaw mahimayan, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, kang Ginoo manluluwas. Amen. Let's be seated. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 16. Ato ning giuluhan the noble desire of a believer. Ang atong objective is to encourage believers to pursue the noble desire of serving God by aspiring to godly character, faithful leadership, and a life that reflects Christ's example. Ako'y pangutana. Are you desiring a noble church task? Ikaduhang pangutana. Why most of the churchgoers don't desire the church task in which it is described as noble task? Majority gayon sa mga churchgoers, dili sila mo desire ani nga church task nga gi-describe man sa Biblia nga noble task. Naay daghang rason kung nganong daghan sa mga manimbahay walay desire nga mo commit aning gitawag nato noble desire sa pagpangulo o magministeryo sa simbahan. Bisan pa og ang kasultan nagingon nga kini usa ka maayo ug mahimayaong tinguha o gitawag nato noble desire. Ug mao ni ang mga pipila ka kasagaran nga hinungdan. Una, kahadlok sa responsibilidad. Kahadlok sa responsibilidad. Para sa uban, ang pag-lead, ang pagpangulo, puno sa daghang obligasyon o sakripisyo. Tungod kay ang 1 Timothy chapter 3 naghisgot og taas nga mga qualification. Mo ba nagtanaw sa ilang kaugalingon nga kulang pa sila, nahadlok sila nga basin masayop sila sa ilahang intiran. Ikaduha, kakulang sa spiritual maturity or desire, tinguha. Adunay mga believers nga kontento na ngamutambong ra. Pero di sila ganahan sa discipline, sa sakripisyo, o sa commitment nga gikinahanglan sa pag-lead sa ministry. Ikatulo, kaning misunderstanding na to sa pagsabot sa authority, sa iyop nga pagsabot sa katungdanan. Ang leadership sa church is serbisyo. Ang leadership sa church is serbisyo. Dili pasikat. Dili pasikat. Ang uban mulikay kay ang ilang nakita maulang ang kalisod. And while ang uban
mo desire or uban po mulikay kay nagtuo sila nga status ra kini o mas piliyon lang nila nga mulingkod na lang diha sa ilahang gustong lingkuranan para inon low profile or inon nga humble. Ikapat, influensya sa kalibutanong priority. Mas gitagaan o priority ang career, ang comfort, o ang worldly personal pursuits mo'y mas gihatagan o gibugaton. Mo nang daghang mga magtutuo nga magduha-duha nga modawat sa responsibilidad nga nanginhanglan gayud og oras, paningkamot og sakripisyo. Other one is dili maayong kasinatian sa mga leader. Rag na trauma. If ang mga churchgoers ilang nakita ang ilang church leaders nga giabusaran or na-abuse, gi-criticize, or na-burnout, ikapoy, ila na yung naunahon nga mas maayo nga dili na lang musulod aning ingon aning katungdanan. And another one is kakulang sa pagdasig o paghagit. Daghang churches nga dili active nga mo mentor or mo guide sa mga younger believers nga makita nila ang kining noble task sa church. Kung walay pagdasig, daghan kayo nga makahuna-una nga dili na lang tamo commit kay di man din nila limpot. In short, daghan ang mulikay sa noble task kay tan-aw nila kini medyo bugat o delikado, pero ang encouragement ni Pablo is nagpahinumdom nga kini usa ka hataas o mahimayaong tawag nga angay gayud nga tinghuaon, honorable. So we will encourage all of you, especially sa mga men, kinsa may mga men diri isa sa kamot, to pursue the noble desire of serving God. Kini nga passage is nga ato pagatun-an karon ato ning pangayoon sa balang espiritu nga tabangan kita nga mo aspire to godly character, faithful leadership, and a life that reflects Christ's example, especially sa mga kalakihan din ni nga mubaro gayud kay mo man atong gina-encourage gayud sa mga kalalakihan nga mo gyud manguna sa pagbaro. Dako po papel ang mga asawa, sila mudasig sa ilang bana nga mubarog pod, sila mo paluyo sa pag-ampo sa ilang bana nga mo commit ani nga pangalagad sa katawhan sa Dios. Ingon po ang mga parents nga ilang pong dasigon ang ilang mga anak nga mo commit po to serve the people of God sa church. 1 Timothy chapter 3, giklaro ni Paul ang iyang gisulti nga tinuod kini. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Noble task. Muna ang angay panganduyon sa mga kalakihan sa church o pasabot ni Pablo, gidasig ni Pablo dito sa church sa Epheso nga nindot gid ini, especially kining pag-alagad isip overseer. Overseer means from the Greek word episkopos. EP means over, and iskopio
to look or watch. So oversee. One who watches over, supervises, and cares for others. Now, sa may kalainan ay sa elder o sa pastor. Ang episkopyo, ang pinaka-exact translation diha is bishop. Ang ministry sa bishop is to oversight, so supervise. Kung ato ni kumpara sa elder means presbyteros, spiritual maturity and wisdom mo po niyang ministry, and sa pastor means poimen sa Greek word, feeding, caring, and guiding. Kining tulo, bishop, elder, pastor, they are almost the same. They can teach and preach. Pero sa karon nga time na to, sa karong panahon na, an overseer can be understood as pastor, elder, or bishop. A servant leader nga gitahasan nga mo guide, mo teach, mo protect, and mo care sa church. And if anyone aspires it, he desires a noble task. So wala na kalainan karong panahon na kining episkopyo, presbyteros o poimen, ang pinaka main word na is overseer. Mo na iyang pinaka ministry is to supervise, to mo care sa church, mo teach, mo protect sa church against sa mga false doctrines. Now, kini nga verse na word yan nga duha ka book, aspires and desire. Ang aspires pasabot na is gusto, buhaton o paningkamutan. Ang desire is gusto. Now, di sad pwede nga wala kay desire pero ganahan ka mo aspire na nga ministry. Di po pwede nga ganahan ka ni mo aspire ka ni pero wala kay desire. But kinahanglan na ay aspiration of imong desire nga mo commit ani nga ministry. So dili lang kay mo aspire ka kay pero wala kay desire, so or mo desire ka pero walay aspiration. It's both, and it's a noble task. Noble task is sagrado nga responsibilidad sa pagpangalagad sa church. Halangdon siya dili tungod kay taas ang imong estado or katungdanan, but tungod kay serbisyo kini ngadto kang Kristo sa iyang mga katawan sa church. O tungod kay sagrado nga responsibilidad, necessary kayo nga nagkinabuhi ka nga above reproach, blameless as a church leader. Therefore, an overseer must be above reproach. Usa ni sa mga qualification. Blameless, matinud-anon. Matinud-anon siya sa tanang butang. Wala siya ay pamatasan nga mahimong ikaulaw sa simbahan. And another one is the husband of one wife. This is not a marital status, but a sexual purity. Naamangoy ubang mga churches nga once na divorce ka or annul ka, dili na ka mo pwede nga maka-apply ani nga kuan or wala na ka, bagsak na ka sa qualification. But gi-point out ni sa major churches, kadaghanan ng mga churches nga it talks about sexual purity. A husband of one wife nga wa kay laing kanang ka iring-iring.
And sober-minded, not impulsive or reckless. Kalma lang, relax lang. To be sober-minded, you keep away from wrong influence, and the only good influence in your mind is the Word of God. Especially sa mga kalakihan nga nagtrabaho sa lain-lain ng mga secular companies. Di magkakakontrol sa mga bakbak sa may mga kaopisina nga grabe kay mamalikas, bastos kay ba sa unsa na lay mo gawa sa ilang mga kuan laway. And pinmita makadungo ka na. Kung ang Christian magsigig absorb anang word sa mga worldly people, posible nga mo punay manggawa siyang bakbak. But giusap na to sa Dios, posible nga mas worse pa ta nila sa una, sa wa pa ta mga Christian, grabe sa ta mo mamalikas, grabe sa ta unsa na lang manggawa sa atong mga nahuna. Pero karon nga nausap na, and ang atong hunahuna, ang atong utok is na-influence na sa Word of God, ug mo na'y angay na itong i-maintain sa atong tagsa-tagsa ka mga hunahuna, because the only thing nga maka-cleanse atong nahuna sa mga previous na itong mga bati nga mga learnings is the Word of God, the preaching, even the Christian songs, mga hymns nga dapat madungog na to pirmi sa atong hunahuna. Another one is self-control. Kontrolado nimo ang imong ganahan. Matag usa nato ni natay gusto. No mas usahay mas maglabaw pa sa needs na to. But kontrolado ang atong gusto. Ang imong gibati, not easily carried away, especially sa mga emotion na to nga kanang usahay dili ta ka control, kaning anger, lust, greed, pride. So dapat disiplinado ta diya dapita. Self-controlled life is a living character of a believer, because that is the fruit of the Holy Spirit within you. Another one is respectable. Honorable in conduct. People may not agree with your beliefs, with our beliefs, but dili nila ma-deny ang imuhang integrity kung asa ka gibutang. Another one is hospitable. Love of strangers. Isod kinahigugmaon ni mga strangers, labi na karong panahon na nga basig scammer pa lang ni. Paluyluoy ba? Basig adik pa lang ni, kalit lang nig ka ng pa-hold up. But una ang hospitable, love of strangers, showing kindness to outsiders. Sa Hemgod, ang atong love, ang atong hospitality is kapwa lang. Unang selective kaya itong pagka-hospitable. But gi-emphasize ini is love of strangers, mga outsiders, outside sa atong kalibutan din sa church. Another one is able to teach. Importante kini, nakasabot siya sa pulong sa Dios. Maka-communicate o maka-explain siya klaro ngadto sa uban. Kining iyang nasabtan nga pulong sa Dios, kining ibanghilyo. Gikinabuhi niya ang iyang gitudlo. Taas siya pasensya nga mo correct sa mga sayop nga doktrina ngadto sa uban.
with gentleness and truth. Kinamang gawiban nga mo correct nga perting isuga. Mag-away na hinoon. But with gentleness and truth. Mutabang siya pagpadako sa usa ka bag-ong magtutuo. Mo ni ang mga, although kitang tanan ani is dapat naagita kabisado ginato kung sa ning ebanghelyo, kung sa ning atong gisudlan, kung sa ning atong gituuhan, kung sa ning atong gisaligan. Kay kanang atong gisaligan o gituuhan, mao man na atong i-explain ngadto sa uban nga wa sad sila kasabot ani. So sama po ni sa atong nadawat before nga nay niduol nato nga wa ta kasabot unsa ning gospel, wa ta kasabot unsa ning salvation, pero nay niduol nato ni explain ina nangutana ta unsa man ni niya gitubag po niya. And mao pud na kamo pod is katudlo po mo sa uban. Another one is not a drunkard. Siguro karon murag wala ni sa tuang pagkapalainaw. Sa unang panahon is common na sa ilahang culture nga muinom. Kay dili pa man limpyo ang ilahang tubig, kay sa una mo sa gulan na nila og kanang wine or naay alcohol gamay aron mamatay itong bakterya para ma-okay ang ilahang pamati silang tiyan. Pero ang uban, masubraan sa ilang giinom, mahubog gayon. So dili pala hubog usanis mga requirements sa panahon lang ni Pablo sa una. Dili mo inom og any alcoholic drinks. So wa pa ko ma-Christian, grabe ko kapalahubog. But when God gave me a new life, usa sa mga promise na ko na any kind of alcoholic drinks, ma 1% man na siya hantod ma 40%, di na ko mainom. And di punta ka kuan sa uban nga wala pa ang ilang conviction aning labi ng mga Christians or mga leaders kinati mga kaila nga mainom gihapon, malipong gihapon sila kay mainom sila wine. And sa ako kung agian po sa previous nga kuan dito sa Leyte is manginom man ang mga pastor og tuba. Uwinom ang tuba makahubog ya. So not a drunkard. Sa Germany, normal ra kay sa ilaha ang mo offer of beer, para sila mura soft drinks. Pero foul sa uban nga mga other culture. But here, ang atong tanaw din is ang atong conviction sa atong kasing-kasing kung unsa man gyud ang mahitabo kung ang tao is ma-intoxicate ay ang utok sa ilim ng makahubog. And for sure ako, once na makainom og makahubog nga ilim nun is mausab yun ang utok. Mausab gayud ang panguna-una sa usa ka tao. Likoy na mga ganit bisag dili hubog. Ubang mga tao karon unsa pa kag makainom? Lagpas na kayo sa topic ang mga istorya. And dili lang ni inom ang gisgutan ani. Labi na sa culture karon. Ma-intoxicate ang utok sa drugs. Inaay mga nagpailang, mga leaders, church leaders na musuyop gihapon. Ang ilang rason is naginahinay na sila awas ani kay lisod ko no kaliton o kahawa. Ngay manhiman pa nadakpan sa bypass nag-worship leader sa BBRC. Pero kapila na kabalik-balik sa Pirusuan. Sumuko na lang po sa ilahang mga
kakusa dito nga, para yung ka diri, Brad. Another one is not violent, but gentle. Nang leader ka niya, na imuhagit ni mong sinumbagay, labi na mapili ka sa debate, makisinubagay na lang kining taong nga leader kay kuha naman siya sa kuhan, pildi naman siya sa debate. Pakita na siyang kumo, pakita na siyang muscle, iyan ang i-flex niya, iyang muscle niya, pagpanghadlok sa iyang kakontra. Not violent, but gentle. Not quarrelsome. Kani, usas ni sa itong mga na-experience, kaning leader na to nga kusog kayo makik-argue. Loves to argue. Stir up of debates. Mga debates. Create of division. So, usa na sa mga qualification. Not quarrelsome. Another one is not a lover of money. Our motivation, especially sa tanan nga mo serve, our motivation is the love of God and His people. Dili kwarta. Daghang mga leaders ani nga lahi ang ilang motivation. Daghang mga mega churches karon nga dili gayud ang gugma sa katawhan, ang pag-preach sa gospel ang ilang pinaka-purpose sa ilang ministry, but ang kwarta sa katawhan. Ilang giduwaan ang emosyon sa mga katawhan kay dali ra lagi madala ang emosyon kung emosyon nagahisgutan nagpulong sa Ginoo, gamiton ang pulong sa Ginoo para maka-gain o something murag dahil makuha ang leader. Not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Ang iyang personal life as a husband and a father, padre di pamilya, mao'y ihimplo, nindot nga ihimplo. Kung giunsa niya pag-manage ang iyang pamilya, ang iyang panimalay. Usa na sa qualification. Another one, he must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Na bisan unsa nga posisyon sa church man na siya or sa secular world, sa office ninyo, kung magbutang ka bag-o pa lang nga sa iyang gisudlan, for sure mas maglabaw gayud ang iyang garbo. Wa siya kabawa, siya kasabot, totally siyang gisudlan, iya mo siyang ibutang diha. Mas maglabaw ang iyang garbo. Now, si Satanas was condemned because of pride. Because of garbo. Mopod ang mahitabo kung ang baguhay pa lang na believer, tagaan o kini nga dako kayo nga rule sa church, he may become puffed up with conceit. Dapat, sa may mga buhaton, i-disciple sa siya sa mga minor church tasks. Another one is, he must be well thought of by outsiders so that to disgrace into a snare of the devil.
na importante kayo nga respetado ka, especially ngadto sa mga unbelievers. Kini mga unbelievers baya mo ni ang magsigig tan-aw nimo mo sila magsigig kanang bantay nimo kung kanusa ka masipya. Now, bisan pa man nga dili ta perpekto sa mata nila, dili sila mo agree sa atong mga beliefs, pero makita nila nga na kay pamatasan nga dili pareha nila ang integrity nimo, ang imuhang pagkatao respetado, ang imuhang reputasyon parehas atong usa ka leader nga sawayon siyang silingan nga ay di ko maubanan niya palainom man gihapon ay dugay na sa church sige fellowship di ko maubanan niya manigarilyo man gihapon nga ba'y silingan na ito magsige pamantay natin mga kailaw magsige bantay kanus na ka masayop masayop ka mabibag may yes kana mo'y Christian mo inom tagay. Now kung nanabaho ta or asa man ta sa eskwelahan kulay kasaway yung mga katrabaho nimo mga classmate nimo or kinsa na mga tao nga nasing palibot wa sila ikasaway nimo na something major gid kayo nga murag baka pandol sa ilahang pagtuo. Haritas deacons. Deacons likewise must be. Likewise he is desiring a noble task as he is aspiring to the office of deacons. Deacons are to serve. They're servant leaders in the church. Ang teaching o preaching are not required para sa ilaha sa kining qualification para sa mga gustong mo mag-deacons. But of course, they can teach, they can preach the gospel. Kay kitang tanan, usam ni sa atong gina-practice gay maayo nga go! Mag-evangelize, nga na imong gi-evangelize mo na imong gi-teach, mo na imong gisaligan, gituuhan, mo na imong gi-preach, kay mo na imong palawman ug maayo sa imong pagsabot, which is ang kaluwasan, ang maayong balita sa kaluwasan diha ang Kristo. But sa mga deacons, kaning teaching and preaching wala ra gi-require sa ilaha. But also, so sa mga required qualification is dignified, kasaligan, respetado. Kaning dignified, kasaligan, respetado, dili sa pamorma, but sa iyahang karakter, sa iyahang pamatasan. Another one is not double-tongued. Sa meaning double-tongued, consistent siya sa iyang isulti. Kaya lamang ko uban nga, ang iyang isulti rin sa, lahat po itong version dito sa uban po. Consistent, dili lain-lain version, not double-tongued. Balik na po, kining not addicted to much wine. Dili pala inom, dili pala hubog. So, mo ni ang mga kultura na sa una. Karon is, i-condemn na ni. Kung palitan, nakatay mga kailan itong professing Christian, na makita na itong gabit-bit o nun siguro makahubog. Murag, gikuan yun.
Or i-condemn yun, i-discipline, i-report. Tungod kay nakasabot naman tani nga kini siya is di good maayo, especially kung mo tuhok ni sa utok sa tao, mausap yun ang iyahang pangunahuna. So, not addicted to much wine. Dili pala inom. Not greedy for dishonest gain. Related gyapon siya sa kwarta. Not lovers of money. Dili mapahimuslanon sa iyang ministry aron makakwarta. Usa sa mga rules sa deacon sa una is mangulikta og mga love gifts o kanang mga limos o kanang mga kwarta nga ilang ihatag ngadto sa church. Siguro mga deacon sa ni panahon na katong mga nasakpan siguro nga sayop sila o nang nakastorya si Paul rin at greedy for dishonest gain. Siguro uban is kanang pakapini diha kay para na ako pamliti na ako, pakapini diha kaya pang snacks din ako. Daghang mga dishonest gain, greediness ang ilahang hindi pwede sa usakadikan. Another one is they must hold the mystery of the faith with clear conscience. Mystery of faith was hidden before Christ. Pero pag-abot ni Kristo, na-reveal kining tanan and totally revealed when Jesus Christ resurrected. Ug mo ni ang gospel. Ato ning ikuptan ug gisiligan ang maayong balita, ang ibanghilyo ni Kristo sa kaluwasan without a doubt. Ato ning gisaligan ug gituuhan ang gospel. Mao ni karon ang mystery sa una, pero karon gi-reveal na nindot kayo ang grasya sa Dios karong panahon na. Klaro kayo. Daghan gyapon kayo masipyan, daghan gyapon kayo mga tagak, daghan gyapon kayong dili mo tuo sa nindot kay glorious revelation sa ebanghelyo, sa maayong balita sa kaluwasan diha ni Kristo. Deacons must trust and believe this gospel. Wala na'y lain pa nga mga motivation niya nganong musuod siya ning commitment as deacons, but because nisalig siya sa ebanghelyo, nituo siya sa ebanghelyo. Kining iyang pagakuptan nga mystery of the faith with clear conscience. Walay lain pa mga puno na motibo. Another one is let them also be tested first, then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Though walay gi-mention nga specific length of time sa pag-testing sa deacons. Takibaw, sa badre, 1 month ba? 2 months ba? O may mention si Paul, 6 months ba? 1 year ba? But, kinahanglan gayon nga, testingan sila. Aron mapamatud-an ang ilang karakter, ang ilang pagkamatinud-anon, sa di pa sila saligan sa kining ministry as deacon. This church, daghan mga ministry nga, mga minor ministries nga importante kayo gihapon nga anha mo train ang katong mga gustong mo serve. When I became Christian, sa pinaka-primero na ko nga ministry is ushering. So mostly mungod sa mga churches, ang pinaka-minor ko ng ministry is ushering. Pinaka-simple ko na kayo ng ministry is ushering.
So muna nga tanan, wagi og ushering. Muna ang pag-introduce nila sa mga ministry sa una nga akong nagian. Another one is their wives likewise must be dignified. Ang mga deacons, gisaligan ni sila sa mga butang, especially kini mga butang ng mga sensitibo sa church, na kinahanglan, maangpingan. Also, ang ilang mga asawa as counterpart servant must be dignified. Dignified, respetado gyapon. Not slanderers, but sober-minded. Faithful in all things. Kaning slanderers. Kung sa may lying word, aning slanderers. Accuser. Sa Greek word, aning slanderers, diablo. Diabolus. Usually, kaning mga slanderers, no? Kaning mga magtapok sa itong silingan, mga marites, ang magsigilag, pang-accuse, bago mga kinsa na ilahang mga gipanglibak. Inahimo ning pastime sa Pilipinas, baya kaning mga tapok-tapok niya, di mo na malikayan na mag-slander, mag-chismis, mag-mandaot, maghisgot o mga kinabuhi, nga may kinabuhi, maghisgot mga ngan sa tao. Bisag unsa na lang ang paghisgutan. Now, slanderers, the word accuser, diablo. Na pagkita na ko ani sa Greek word, katanaw ko sa mga magtapok-tapok ka mga marites ba? Nagtapok na ito ni mga diablo. Accuser. Si accuse. And then, dili lang ni sa community na to, but also sa church. Sakit kayo, no? Nga, fellow Christians, church, magdinautay. Tungod kay naa sila ilahang doktrina dito nga gikuptan nga lahi sa tuwa, and then para siguro sa ilaha sakto sila. Nang uban nga kato mga wala nakauyon sa church, sa panggobyerno sa church, nang hawa niya sila po magsige pandaot nga agikan ko niya mga ngilan na sila magsige pandaot. Hindi lang ni kaning mga slanderers, dili ni sa babae, but also sa mga kalakihan. Also po sa mga church workers, o katong mag-ilan na ito, mga professing Christian na mga active kayo sa church. But sa mga wives, must be dignified, not slanderers. But sober-minded. Kontrolado ang baba, ugunahuna sa pagtabi, o mga dautan. Again, to be sober-minded. Read the Word of God. Listen to any Christian gospel songs, mga Christ-centered songs. Kaya kung magsigit ang paminaw sa mga yamuo anong kalibutan na, hindi ka kabantay mo, nagawas po na sa baba, kaya gasigi kang paminaw ka ng hilog, poison sa imong utok. But sober-minded, faithful in all things, masaligan sa mga butang sa pamilya, especially sa susama sa iyang bana na nagakupot og sensitibo nga mga butang sa church, as well as kining mga asawa, faithful po sila nga mo keep aning mga issues. And most especially, loyal sila sa Diyos. Another one, let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. It's not about marital status again, but sexual purity. Ang iyang personal life as a husband and a father mao ihimplo kung giunsa niya pag-manage ang iyang panimalay. The same sa qualification sa overseer.
Verse 13. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Kini mga deacons sa church nga maayo mo alagad tahuron sa mga tao o makabaton sila og dugang kaisog sa pagsulti mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Ang matinud-anon nga pag-alagad sa simbahan sa Dios dili kini mausik, dili kini sayang, dili kini vain nga buluhaton. Mo resulta kini sa espirituhanong pagtubo nimo ug dakong kaisog nga musangyaw sa mayong balita sa kaluwasan diha kang Kristo. Una nga noble task ng imuhang desire o imuhang gi-aspire nga mo commit ka ni nga ministry para mo grow ka o makabaton ka kaisog nga mo pasundayag sa mahimayaong accomplishment nga gibuhat ni Kristo Jesus dito sa ibabaw sa cross. Kining instruction ni Paul sa iyang sulat ngadto kang Timothy kung unsaon pag-grace o overseer and deacon sa church. Si Timothy ang recipient ani and iyahan ni gipauna o pagpalala dito sa Ephesus tungod kay si Paul ani nga time is naa sa Macedonia. Muna nangandoy siya nga I hope to come to you puhon. I hope to come to you soon. But I am writing these things to you, referring to Timothy again, who was in Ephesus. Ibilin si Timothy dito sa Ephesus ni Pablo aron sa pagdumala sa pagpaglikon sa church, aron mabantayan ang church pinaagi sa saktong doktrina o magpili sa angayan nga leader. Pero si Timothy, according sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no one despise you for your youth. Si Timothy at this time is napa siya sa mga early 30s. And nag-oversee ni siya sa church sa Ephesus. Medyo batanon pa siguro tungod kay daghan siguro mga idaranan gyud didto naagi mga tao nga i-despise sa iyang pagkabatanon, wala mo respeto sa iyang pagkabatanon. But nagsulat gayud si Pablo, ipabasa ni sa church nga let no one despise you for your youth. Medyo batanon pa siya pero kabao na siya mo dumala. Season na siya sa pagdumala sa ministry. So munang ibilin siya dito ni Paul. And kaning I am writing these things to you mo ni ang means of communication nila sa una. Di pares karon nga one chat away nanadayon ang mensahe nga maabot diha kanimo in a second. But sa una is dugay gayud mo take 12 mga pila ka days and months. Muna nga importante gayud nga mapadalan og sulat-daan advance nga mensahe ngadto kang Timothy from Paul. So hinay kayong pacing sa una pero klaro kayong instruction, klaro kayong detalye sa instruction nga gipadangat from Paul ngadto kang Timothy. And napay tendency nga ma-delay. That's why Paul said, I am writing these things to you so that if I delay, you, Timothy, may know how one ought to behave in. May baluan na nimo kung unsaon paghanay o pagpahimutang sa matag usa dinha sa panimalay sa Dios or sa household of God. The household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Kaya ang panimalay sa Diyos
Muning gitawag na to ecclesia. Dili siya building. A church or ecclesia, usa ka pamilya sa Dios. Dili lang organisasyon. Ang ecclesia sa Dios nga buhi, the church of the living God, nagpaila nga ang Dios buhi og naglihok taliwa sa iyang katawhan. And emphasize ko rin, ang church is a haligi o tukod sa kamatuoran. Ang ecclesia mao ang mo-support, mo-uphold, mo-pasundayag sa kamatuoran sa Dios niining kalibutan na walay lain pa. Kita ang gitahasan sa Dios nga ipasundayag ang kamatuoran sa Dios. Kung kinsa ni nga Dios nga atong gisimba ngadto sa katawhan sa mga outsiders. Ang haligi alone, na mention the haligi or the pillar, ligaw na kayo na, makapabarog na siya building, kining mga pipila ka mga haligi. Pero, gipaklaro pag yung mga idari nga, kining buttress, o saan yung buttress, kining tukod sa haligi. Mga karaan ng mga dagko ng mga structure sa una, na yung haligi, inya na pag yung tukod reskilid ng mga ligkon kay nga mga bato nga gibutangan og mortar nga sa atong present karon is cement. So samot kaligon kining haligi plus napay tukod nga buttress. So giyon ana pakita kung unsa gid ning church di ay a pillar and buttress of the truth. Importante kayo nga ang church naa sa saktong guidelines of godliness, ang kining pag-qualify or pagpili sa mga overseers o deacons or mga servants nga moalagad sa church. Naay pagpahimutang o kinahanglan masabtan na to kung saan man ining guidelines of godliness para sa mga gusto nga mo serve sa ecclesia. Muna si Paul nagpayunadan og mensahe nga angay gayod nga mahanay sa di pa siya mabot or sa kumadili man siya. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. Most scholars believe that kini nga last few words sa verse 16 mo ni ang mga na-preserve nga part of an early Christian hymn or confession of faith. Structure and rhythm suggest it was memorized, recited, or even sung in worship. Mo ni nga gi-quote ni Paul nga something the believers already knew and confessed together. Kining word diri, He was manifested in flesh. Incarnation. Dili reincarnation ha. Incarnation. He was manifested in flesh. Flesh. Word carne. Incarnation. Vindicated by the Spirit. Resurrected and testified by the Holy Spirit. Seen by angels, witnessed by heavenly creatures, proclaimed among the nations. The mission of the gospel is to be preached. And why we proclaim? Because Jesus Christ promised us that I am with you always to the end of age. Early Christians, excited kay silang share sa gospel tungkol kay sila mismo nakaduong sila na I am with you. Hingnan sila sa Ginoo, I am with you always to the end of age. Dasig kay sila, bisan asa silang muadto. Di sila mahadlok kay nakita nilang ilang nga Ginoo personally, physically nabanhaw gikan sa lubnganan, gikan sa kamatayon o ni saka ni kaya padung sa langit.
Dasig kay sila. So, kung unsay mahitabo, kung Ginoo, maupod ang mahitabo, kanako. Wa sila kahadlok sa kamatayon. Proclaim among the nations. Believe on in the world. The response of faith. Daghang mga nito tungod kay makita sa mga katawhan nga, uy, lahi gining mga Kristiyano. Lahi gining mga followers of the way. Lahi gining mga believers sa Dios. So daghang mga ni-respond through faith. Take up in glory, ascended to heaven and highly exalted. So kining few words nga atong mabasa din mo ni ang usa sa gituohan sa mga scholars sa una nga mga few verses nga gikuha gikan sa Christian hymn, confession of faith nga kundiin ang mga believers nakasabot na sila og ila na ning gi-confess sa ilang tibok kasing-kasing nga si Kristo nagpakatao unya vindicated by the Holy Spirit, testified by the Holy Spirit. Daghang mga anghel nga naka-witness sa iya, gi-proclaim siya among the nations. Believe on the world. Daghang nituo sa iya, dili basta-basta. Daghan kay mga mo twist karon sa paghitabo sa una sa Jerusalem. Daghan kay mingon nga dili to tinuod kay wala to siya history. Now, sa pagkatinuod lang ang mga historian, mga great historian sa about ni Jesus Christ, dili mga Christian. Mga unbelievers pa mismo nga tinuod gayud nga naabot si Kristo, tinuod gayud nga gilansang si Kristo, tinuod gayud ang namatay si Kristo, tinuod gayud nga nabanaw si Kristo, tinuod gayud nga wala na sila nakitang patayng lawa sa gilugnan ni Kristo. Take up in glory tungod kay nabanhaw siya. Upuhon, ubalik siya. Ug mo ni atong gipangandoy sa iyang pagbalik. Now, historically, Timothy chapter 3 shows us that early church already had a structured confession of faith about Jesus. Ilan ang gigamit sa worship o sa teaching. O si Paul ikot to remind ngadto kang Timothy ngadto sa church sa Ephesus that the church foundation is the mystery of Christ Himself, not just leadership rules, but a foundation is the mystery of Christ Himself. Church foundation is the mystery of Christ Himself. So it's not just about desiring a noble rule, but about revering God's holiness in His church. The noble task is noble because it safeguards the wholeness of God's dwelling, the church, and reflects the mystery of godliness revealed in Christ. Thus, reverence of God, God's holiness is the foundation and heartbeat of church leadership. Dili kani mga rules din but the reverence of God's holiness. Everyone who aspires to serve in the church has a desire for a noble task. Pero ang pangutana, is it true that all the church workers are doing their noble task? Not at all. Workers consistently fulfill their noble task even though they are called to do so. The Bible encourages faithfulness but also warns that not everyone will always remain diligent. Daghang mga pastor karon nga nangayapo. Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. So muning usa sa mga painumdum na to sa mga aspiring o mga desiring mga servants nga wala ta mo buhat sa mga butang labi na sa church para sa mga men or mga katawhan, but sa Dios mismo siya ang atong sirbihan. So ang purpose is to maintain order, purity, and good testimony, mature, godly leadership, but not perfection. Wala may perfecto na to din but ma-ensure lang nato kining
Kita, maturing mata. Di pa ta mga maturing ta. Gatubo ta. And godly leadership. Ang ubang churches, labi na magtanaw sa 1 Timothy chapter 3, they believe this is absolute rule. Because the word na ay mabasa na doon, must. Malimas siguro ng buhok. Must. Dapat. And some churches believe that this is just a guiding principle. Because kaning pagsulat ni Pablo is base man sa panahon nila ni Timothy. Pero sa ato pong panahon karon is daghan gid kay mapuno pa nga mga rules ani nga dapat ipuno. So sama sa tong gisgutan ganina nga sa wala pa panahon sa una kaning sigarilyo. Di ba na issue man si Charles Spurgeon nga kay di pa kay issue sa una katong suke mo tabako si Spurgeon. Daghan kay mo criticize sa iya. Pero karon naapang ang gihapon ng mga magtago-tago ng mga leaders. Napagikoy kaila nga pastor sa siya nga muwali siya ning Domingo sa buntag niya pagkagabi hubog siya niya hangover siya pagkabuntag gawali. Nigatan-aw mo siya sa rules lang, rules. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 16 is authoritative and sets God's standard for church leadership. But it's not meant to be a rigid legal code, but the spirit behind the passage, godliness, integrity, and spiritual maturity is absolute. Di na siya mausap. Una'y pinaka-importante. Our church will apply it according sa context sa atong culture karon, sa atong situation karon, o sa leading, importante, leading sa Holy Spirit. Magunsa man ang atong aspiration o desire kung wala tay pagkinto sa holiness sa Dios. Daghan na kayong mga church leaders, mga servants nga nangataktak ani nga sa ilang ministry tungod sa negligence sa holiness. Daghan na kayo sa ato lang kuan karon, panahon karon, less than 5 years lang, within 5 years lang. May mga leaders nga naay kairing-iring ng mga membro ra sa church. Servants nga naay bisyo. Mga dagko pag mga leaders. Nga ito mga mabalitaan na lang sa social media. Servants nga kusog mga warta. Mga leaders nga kusog mga warta. Kining mga tawhan na walay pagkinto sa holiness sa Dios. Sa katapusang bahid. Unsa may mga matake na to aning ganing chapter 3 sa 1 Timothy in connection sa reverence of God's holiness beyond just aspiration of a noble task. Ang kining noble task must be rooted in God's holiness. Una is, this desire is not about personal ambition or status. It is noble because it is tied to God's holy calling. Another one is, leadership is not just functional but sacred, since it reflects God's character and order in the household of faith. The sets of qualifications are not arbitrary moral standards. They echo God's holy nature. Reverence for God demands that leaders reflect His purity, integrity, and righteousness inside and outside. Another one is the holiness of God is reflected not just in overseers,
but also in deacons and their households. Another one is the reverent service safeguards the dignity of the church as the dwelling place of God's holy presence. Another one is the standard of leadership flows out of reverence for the fact that the church belongs to the living, holy God. Ang tagiya sa church, dili kita, dili ang tao, ang Diyos. Buhi nga Diyos. Another one, leaders are guardians of that holiness through their lives and teaching. Church leaders and servants are not merely desiring a noble rule, but participating in reflecting and proclaiming the holiness of Christ Himself. Sa mga present na mga overseers o sa mga deacons o mga servant leaders, workers, di lalimbaya ang commitment sa ministry. Sakripisyo gayon. Natay tagsa-tagsa ka mga struggles. And usa sa mga struggles na kining strength, kusog, weak ta, daghang mga sakit-sakit, daghang mga problema, emotionally, physically, strength na to, perming ka ng struggle. Another one is kaning knowledge and wisdom. Kini unsaon pagdala ani, unsaon pagkupot ani, unsaon pagpatigayon ani nga commitment. And last one is kining pirmi mag-away kaning sa joy in serving the people of God, serving God, na pirming mag-conflict ang joy kay kapoy, lisod, dagang sakripisyo. Pero gidasig kita sa Ginoo, especially sa mga gusto nga mo serve. Once mo commit na, once mo salig ta sa Ginoo, once nga mo padayon ta sa pagduol kaniya, malipay gayud ang Ginoo, especially ang atong pagtuo, atong pagsalig ngadto kaniya. That is why nagingon nga, the joy of the Lord is our strength. Hindi kayo lalim kung kita-kita lang, kung walay Holy Spirit na mag-strengthen sa to, walay Holy Spirit na mag-guide sa tuwa, kita-kita lang. And kita po makalimuta sa holiness sa Diyos. Munang set of rules nga gingkuan si Pablo, pero ang point din is mutanaw ta sa Diyos with fear. Nga dili siya fear nga mahadlok na ta mo at budungol sa Diyos, but fear nga kanang naipagrespeto nga kahadlok na di ni basta-basta nga Diyos, buhi nga Diyos nga atong gisimba. And mo ni makapadasig ka nato nganong mo-serve ta sa Diyos bisan kapoy kaayo tungod kay kung ato tanawon ang Ginoo dito sa ibabaw sa cross, wa na makalabaw sa kakapoy nga iyang gihantos. Wa na makalabaw sa kalisod, wala na makalabaw sa kapait nga iyang nahiaguman dito sa ibabaw sa cross sa Kalbaryo. And kita nga iyang giluwas, gidasig taniya nga mupalo sa iya. Take up your cross and daily and follow me. Let's bow our heads and let's pray. Salamat o Diyos sa imong pagdasig ka namon, Lord, especially sa mga kalalakihan din ni na mo aspire, mo desire, mo oversee, commit as deacons, o sa tanan ng mga ministry in the church, Lord. Bisan sa mga kababayan, Lord, God. Willing kaayo, Lord. To serve sa mga katauhan, Lord, God. Ang ilang mga lihok, Lord, ang ilang mga kakugi, Lord,
dili masayang kayo no Diyos. Tungod kay ikaw, naghatag ka nilang usog, Lord, na kabuhat ani, kung sila nisalig kung totoo diha ani mo. Padayon ka, Lord, mapapagligo na yung church, O God. Padayon ka, Lord God, nga mutugkad sa matag kasing-kasing ng mo, Lord, kung sa kakabalaan, O Diyos. Padayon ka, mag-strengthen ka na mo, Lord God. Despite sa daghan kay mga struggle sa mga pikto sa mga strength, Lord, sa mga adlaw-adlaw, malakaw, mga disappointments, Lord, mga depressions, Lord God. Yang kani sila, Lord God, dili sila mahimong hindrance, Lord, nga kami upadayon sa pagduhuli kanimo. At Lord, padayon ka magapagligon sa mga katawahan ninyo, sa mga binuhat ninyo, O Diyos. Giyahan mo matagkasing-kasing ng Lord kunahuna. Padayon ka, Lord God, magapanalangin sa matag pamilya, O Diyos, sa mga anak nila, O God, sa mga kaigsuunan na mga wadid sa mga kaigsuunan na mga naisakit, Lord, na mga giantos, O God. Lord, tagayos na kasing-kasing, Lord, nga kanunay nga magsigig panawag kanimo, Lord God. Lord, karong nga po na imo kami panalanginan sa tanang panalangin nga among ipangayo, Lord God, para sa kining topic, O Diyos. Ang imong balang Espiritu, Lord God, ang pangandoy yung tinguha, Lord, ang mong pag-ampo, nga mugiyaw, Lord God, sa mga nadungog, ug bisan pa man, Lord, sa mga wala pa may isguti, Lord God, giyahan, gihapon mo, Lord God. Padayon mo nimong patubuhon, Lord. Diha si mga mahimayaon o gamahanan ng kanot. Inyong pagampo sa ngalan ni Jesus, ang Ginoong Manluluwas. Amen.